Alright guys, so dito tayo sa Vase Italian Delicatessen. One of the recommended daw, sabi ni Owie, sa mga legit na mga Italian dito food. It's sa Bethesda. Ito guys, ang Bethesda. Itong may kasalanan kung bakit mataas ang cost of living dito sa Maryland. Especially dito sa Montgomery County. Kasi dami itong Bethesda sa Montgomery County eh. Ayan, and then pizza, para New York style. Kain lang sa ganito. Ito yung iconic na pinupuntahan dito sa Bethesda guys. Parang Bethesda Square na tinatawag nila. I'm not sure kung yun pa rin tawag nila dito ngayon. Pero ito nga. Pasok ako bukas guys. Sulitin ko lang tong araw na to. Ayan o, may halal guys o. Ano yun? Frozen yogurt, babe? Tikka masala. Saan yung pagkain pa tayo? Seryoso ba yan? Sa kabila? Oo. What's up guys? So, bathroom break lang ako dito sa work. So, okay naman yung shift ko. Medyo mabigat lang ng konti. May mga kailangan ayusin sa mga order ng mga doctors. Pero, yun nga. Mas maganda maging assertive para protektahan yung sarili. So, ayun guys. Magka-duty kami ni Madam ngayon. Bawal yan. Walang puro naman eh, puro supplies naman dito eh. Good morning guys. Yun, 3 days off ako starting today. Ayan. Pakita ko lang sa inyo, ang ganda ng gift sa akin ni Nika. Ganda na itong mga to. Patagonia. And today, magwo-walking lang ako. Well, tanggap ko naman na guys, yung ganitong routine na akala natin pang matanda lang dati. Andun na tayo ngayon. Alam mo yung galing na itong kotse ng utol ko. Kasi pwedeng i-register mo yung digital key mo sa sa phone mo. So mabubuksan, papaandar mo na siya sa phone mo. Parang yung phone mo na yung magsaserve as key fob. Grabe guys, so iba na yung kulay na itong puno na to. Full na talaga. Ayun guys, so si Nika may pasok ngayon, no? So ako, day off. So check naman natin dito. Ayan no, nagpapalit na talaga ng kulay. Ayan na. Ang ganda na ito guys kapag lahat sila nagpalit ng kulay. So guys, technically 1 year na kami sa work. So in today's video, sasabihin ko sa inyo kung fully adjusted na ba kami dito sa state na to, or naka-adapt na ba kami sa living situation, I mean cost of living dito. Ayun, nagpapalit na talaga ng kulay tsaka yung mga dahon hulog na. So well guys, naka-adapt na ba kami dito? Ayan, naka-adjust na ba kami?
So short answer, yes. Pero may mga bagay na na-realize lang din ako, no. Hindi rin madali sa umpisa. Kung galing kayo sa state na medyo mas mababa ang cost of living, na magta-transfer sa isang state na medyo may edge na. Parang maunlad na. Or sige, mataas na yung cost of living. Mas mataas na yung cost of living. Way much higher. Hindi rin madaling mag-umpisa. Pero ano naman siya, yung it takes time para mag-stabilize yung mga expenses para maka-adapt sa living situation. Ang masasabi ko dito sa Maryland, maganda siya. Maganda, kompleto. Para sa para sa akin, sa mga gusto kong gawin at sa mga kailangan ko. 4 seasons dito, which is maganda para sa akin. Gusto ko rin naman ng snow. Tapos may metro, accessible siya, bus and train. So nakakapasyal talaga ako kung ayoko magdala ng sasakyan. Accessible to any malalapit na airport, yung Dallas Airport and yung Reagan. Pwede mo i-train yun. Tapos ang dami mga rin dito. Asian store, Filipino store, may Jollibee. Yung binibida natin mga Pilipino may Jollibee ba dyan sa inyo? Meron dito, pero hindi dito sa Gaithersburg. Siguro mga 20 minutes away from here, 20-minute drive. Tapos pero kahit may isang taon na kami dito, may mga ibang bagay pa rin ako na medyo, alam niyo yun, hirap pa rin akong tanggapin. Kasi nga it never fails. Hindi niyo maiwasan yung kumpara kung nangyayari lang to sa mga sa mga nanggaling sa ibang state. Hindi niyo talaga maiiwasan na i-compare. Lalo na yung cost of living. So na-bring up ko na nga yun. Ano ba yung hirap kong tanggapin? Of course, yung cost. Parang triple na rin or doble. Medyo OA naman yung parang triple. Doble lang, doble. Which is malaki yun. Malaki yun. Kung nai-imagine nyo, ganon nga. And yung flow ng traffic, of course, maunlad na rin dito. Tapos kaya medyo mas mabagal yung daloy ng traffic dahil sobrang daming sasakyan. Yan. Hindi nyo kasi maiwasan talaga ipagkumpara As in, parang lalo na hindi pa rin for now na isang taon pa lang kami dito sa Maryland, hindi pa rin malalamon ng experience namin yung Maryland sa na experience namin sa Alabama, kasi 3 taon kami dun so isang taon pa lang kami dito. So hopefully mag better pa yung situation namin, lalo na yung kapatid ko, tulong-tulong na kami sa expenses kasi mag-work na rin siya. Ayan. Pero yun laking pasalamat ko kasi dalawa kami ni Nika na nagwo-work as RN dito. So yung kinikita namin
talagang hati kami sa lahat ng bagay. Pero guys, hindi kami yung tipong hindi kami yung tipong parang nag-OT ka, ikaw yung mas maraming sahod ngayon, dapat ikaw yung mas maraming share. So hindi kami ganun. Regardless, kung minsan kinukulang yung sahod ko kasi kunyari na-cancel na hindi ako gumamit ng PTO, kahit less yung sahod ko, ganun pa rin sinishare ko. So ganun kami ni Nika. Tapos yun pala guys, may nagtanong na kamusta daw yung pag na-nursing dito sa state ng Maryland. Ang masasabi ko lang doon, napaka-diverse. Ayan, sa trabaho may kasama kaming Chinese, so heavy accent. Vietnamese, heavy rin ang accent. Filipino kami. Dati meron kaming kasamang Hispanic noon, pero parang laki na dito. Kaya slang na siya magsalita. Parang ganoon na siya magsalita, parang laki dito, local. Yung mga itim, marami rin kaming kasama mga itim. Pero sila yung mga parang Ethiopian, Nigerian, ganun ang lahi nila. Malakas din ang accent, makapal ang accent. Ano pa ba? Korean, yan, mga ganyan. So yun. So ako dati naka-adapt ako nagkaroon ako ng slight southern accent sa Alabama. So nawala na rito kasi pag nakikipag-usap ako sa mga doktor na iba-iba na rin yung lahi nila. May doctors kami na medyo heavy rin ng accent na Georgian. Meron din kaming doctors na mga Ethiopian, Indian, yan. So heavy accent din. So dati na ako nagwo-work na kasama ko mga lokal lang talaga na taga Alabama, which is southern accent, parang cowboy yung accent. Slight na nagkaroon ako ng ganung accent noon, na kapag medyo tuloy-tuloy na ako makipag-usap sa kanila, medyo napapaganon na yung dila ko, nagiging cowboy na yung dila ko. Lalo na pag nagbibigay ako ng report na i-admit sa acute care from ER. Ayan. Dito nawala yung accent ko ngayon. Very na lang. Neutral na lang. Neutral. Bumalik sa ganun. Pero okay kasi parang hindi ka iba. Ganun ang pakiramdam kapag nagwo-work ka dito. Yun ang kagandahan kapag diverse yung workplace mo. Hindi ka naiiba. Ganun. Whatever it is, parang ganun, accepted ka dito. Walang nahihiyang magtanong kung hindi sila magkaintindihan. Parang lagi na lang nire-rephrase yung mga gusto nilang sabihin, ganun. Okay dito, okay. Pero sa practice, parehas lang. Dito sa Amerika, kahit saan kayo magpunta, diverse man o hindi, nursing practice parehas lang. So naka-experience ba ako ng racism dito sa Maryland? So all in all wala, pero may mga medyo vague na mga expression lang na mga parang tipong naririnig mo lang or napapansin mo lang na kapag in public. May maririnig ka lang na may mag-uusap na sasabihin nila kasi galing sa ganitong ibang country kaya parang hirap intindihin, gaganon, parang ganon yung yan. Meron nga ako sa work, so awareness lang naman to so wala akong sinisiraan dito, hindi ko rin naman babanggitin. Meron akong kasama sa work na ibang lahi to, hindi ko sasabihin ko anong lahi.
Kasi yung tech namin sa work na puti, mabait naman yun. Ka-vibes ko ngayon, tropa yun eh. So, certified na siya na IV certified. Parang phlebotomy certified na rin siya. So, sabi ng charge nurse, kung sino man na may magpapa-blood draw, pwede daw tawagin yung tech na yon. So, since parang tropa ko rin naman siya doon, tinatawag ko siya. Tapos, kasi tinanong ko sa kanya na, certified ka na pala? Sabi niya, sige, tatawagin kita pag gusto mo pa bang gusto mo pa bang tumusok para ma-sharpen yung skills mo sa pagba-blood draw. Sabi niya, sige daw. So, yung that day, parang meron akong 4 na blood draw in total. So, tinatawag siya kapag pag may blood draw, kaya magpapatulong, or kung if one of my patients has lab workup na order, tinatawag ko siya. Tsaka ina-assist ko siya. Tsaka binibigyan ko siya ng mga pointers kung anong maganda, anong susunod na itatry mo, parang ganun. Tapos itong ka-work kong to, na vibes ko rin naman. Lahat naman ng ka-work ko doon, binavibes ko talaga eh. So, sabi niya sa akin, "Hey Marvin, why are you teaching this person?" Sabi niya, racist daw racist yung mga yan. Yung mga mga gantong kulay. Mga puti, racist daw yan. Yan ganun. Sabi ko, ha? Hindi ko naman pero inano ko lang siya in a nice way. Sabi ko na lang, hindi naman. Sabi niya, parang ginano ko lang siya. No. Tapos to the point na sinabi ko sa kanya, sabi ko, don't get me wrong, kasi nag-work na ako ng 3 taon dun sa state na not a single na kalahi ko may katrabaho akong ganun. Wala. Ako lang talaga ang Pilipino doon. Even Asian. Ako lang ang nag-iisang Asian sa workplace ko noon. Sa dati kong workplace. So, masasaya silang kasama. At saka sabi ko sa kanya, I don't entertain that idea na sila, racist sila. Hindi, pare-pares lang tayo dito. So sabi niya, I see. Sabi niya ganyan. So, pwedeng maka-experience kayo ng ganun na may mga kalahi kayo or may mga ibang lahi na magsasabi sa inyo na yan, racist yung mga yan, huwag ka sasama sa mga yan. Kasi sabi sa akin, parang huwag mo turuan yung mga yan, pag yumabang yung mga yan, katapos racist pa, lalala lang sila. So parang ginajudge mo na sa kulay nila yung yung parang nililimitahan mo yung anong kaya nilang abutin o anong dapat ba nilang abutin based sa kanilang mga kulay. So sabi sa kanya, hindi ko na-entertain yung idea na yan, pare-pares na lahat. Tapos yun, for me yun siguro yung kagandahan na na na-experience ko na sa Alabama. Alam niyo naman saan ako nang galing kung nanonood kayo ng mga vlogs ko dati pa. Yun siguro yung kagandahan na na nag-work sa hindi diverse, yung na-adapt mo yung American culture dahil ikaw lang nag-iisang ibang lahi doon. At saka yun ang benefit na magigain nyo kung adaptable kayo. Kung kayo ba yung tipong go with the flow lang. Kung ano meron dito, tanggapin, i-appreciate. Minsan kasi sorry to say, minsan yung lahi natin medyo OA din yung parang tipong parang sila dapat yung mag-adjust sa atin. Dapat hindi ganun. Parang naisip nga tinanong niya sa akin, paano ka nagkaroon ng mga kaibigang ganun, mga puti?
Hindi ba sila Hindi ba sila sa'yo? Hindi ba sila racist sa'yo? Sabi ko hindi Parang sabi ko sa kanya, parang magkakapatid kami dun dati sa workplace Bibereong kami lagi, mga ganyan. Tsaka hindi nila ako tinatratong iba sa kanila. So yun.